Good morning guys, kasabong Luzon Bis Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalong lalo sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kaliwa Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, ipaliwanag ko naman sa inyo, ibigay ko na mag-tips sa inyo ang pagbigay ng marking palatandaan sa ating mga itlog na pinapalahi ng mga inahin. Bawat isa sa kanila, lagyan natin pinaka-importante ng marking para hindi tayo malilito kung alin ang anak sa talisay o pula na inahin. Ito siya, iniitlog to kahapon, madagdagan pa to ngayon. Iba-iba ang mga marking nito, kagaya niyan. Oh. Itzy, pang number 2, pangalawa na, nalagyan ito. Now, yan oh, tapos Itzy, tapos 2. May 2 yan. Yan yun, ang pinaka magandang gawin natin. Tinuturo ko ito sa inyo. Tapos ito naman oh, im, tapos G, tapos pangatlo na, may 3 na. Iyan ang pinaka importante na gagawin natin. Tulad sa akin, kayo na ilagay ito og 3 na, pangatlo na ito, nandoon na sa bahay, na ilagay ko na sa ilalim parit, nalagay ng gulay ang kasama nito. Pag umitlog naman ito mamaya, kasi kahapon ito, pang number 4 na ang ilalagay ko sa nagmay-ari dito nga inahin. Kaya ito ang pinaka monitoring natin, na minamarkingan natin bawat kuha natin sa mga itlog sa bawat isa kainahin. Pag samasamahin natin yan, may kanya-kanya ng number. Pagkatapos, kapag ihatid na natin sa incubator, incubate na natin, piliin naman, pagparehasin man kasi itong kung anong marking ito. Halimbawa, ayan, M, tapos G. Pagsamahin ito kung ilang piraso, ibukod-bukod yan, bawat isa ka marking. Pag magsisiw naman yan, mamarkingan mo naman din yan. Dito, ibutas sa daliri o kaya hiwa. Sa kaliwa ba o sa kanan? Kung ang hiwa sa talisay mo na kulay, dito sa kaliwa mo ibutas, sa pagitan ng daliri niya yung balat, yung pula mo naman, dito naman sa kanan. Kaliwa kanan lang yan, di ka maliligaw yan. Tapos marami ng pagitan sa daliri, kung marami ang mga sisi mo, daming mga linyada, magbutas ka naman dito banda, ang daming mapagpilian. Tapos pag lumaki naman yan, mamarkingan mo naman, katingan naman dito, katan, tapos kabila naman. Ikaw nang bahalang mag-isip kung anong ilagay mong tanda, pinaka-signature yan sa alaga mong mga sisiw. Kasi pag maglakihan yan, di ka malilito kung alin ang ina, si talisay ba o si pula. Tapos naka-record yan. Halimbawa, ang talisay mo, sinulat mo kung asaan nakalagay yan na marking. Yan, tinitingnan mo lang ang listahan mo. Pag tingin mo pa lang dito sa marking sa ilong sa paa, alam mo na ay sa pula yan. Kay pula yan na anak, linyada yan doon sa sweater. Ganun lang kadali yan. Pinaka-importante yan. Hindi lang ito sa mga malakihang farm ginagamit. Kahit tayong mga backyard birders, ginagamit din natin ito. Tulad sa akin, nag-ipon ako ng mga itlog dahil medyo marami-rami ang inahin ko nangingitlog. Sayang naman kung hindi ko ipunin o ipa-incubate. Kailangan may mga marking yan. Kasi magsama-sama yan sila. Alam ko na kung, halimbawa ito, may 3. Alam ko na kung ilan ang inabot na initlog sa loob ng 1 linggo sa inahin nito, kung ilan ang nilabas niyang itlog sa loob ng 1 linggo. Paghatid ko sa incubator, ito kanya, ito kanya. Ganyan ang sa marking yan, magka-talom. Yan ang palatandaan na di tayo malilito, di maliligaw sa pag-marking sa itlog, pati sa mga sisiw. Yan, kailangan talaga sa nagpalahig manok yan. Kahit backyard brothers lang tayo, may sarili tayong record sa linyada sa manok. Kung sweater yan, alam natin ang signature marking. Para nga, hindi natin masasabi, oh, ito, nalagyan pa natin, sabihin natin sweater pala ito, pero anak pala ng hats.
tayo mismo ang nagkakamali niyan na nagpapalahi. Parang hindi tayo magkakamali. Pinaka-importante, tulad nito, ito, itlog ng talisay, may marking yan. O, pang number 5 na pala ito. Ibig sabihin, 5 na ang o 4 na ang sa bahay, pang 5 na. Kung itlog ngayon, ilagay ko 6, pang 6 na sa kanya, sa talisay ko nga isa. Yan, may mga tandaan yan. Halimbawa, parehas na talisay ang kulay sa inahin, iba naman ang ilagay mo para di ka malilito. Halimbawa, lagyan mo ng R yung isa, RG, yung isang talisay naman na inahin, lagyan mo ng C. It's ba, nakadepende yan sa iyo kung anong maplano mo, anong maisip mong marking, parang tapos i-record mo yan. Parang doon ka tumitingin. Pag tingin mo sa itlog, alam mo na kung anong lahi ito, anong nagmay-ari na ina, anong linyada. Ganun lang kasimple yan ang pag tinawag og marking, kasi ang marking pinaka-importante yan, signature yan sa pag-alaga ng manok. Di bali ko namili-bili lang kayo ng manok, sa namimili kasi hindi sila gumagamit kasi ng sarili nilang pangalan. Kayong tayo gumagamit ng signature, nagpapalahi tayo. Tayo nagpapalahi, nagbe-breed ng manok, gumagamit tayo ng palatandaan, signature marking. Pero yung namimilig manok, kung ano lang manok na bili nila, wala yan silang pakialam, wala silang alam kung anong ibig sabihin sa mga marking. Pero alam din nila minsan yan kasi tinuturo sa binimilhan nila yan. Tulad ko, may bumibiling manok sa akin, sabihin ko, ito may butas dito bandang kaliwa, ito siya ang sweater gray. Ito may butas sa bandang kanan, ito siya ang may linyadang hatch gray. Ganun lang kasimple yan ang pagpapaliwanagan yan. Tapos ang mismong nakakaalam yan, tayong nagmamay-ari ang nakakaalam kung anong linyada yan. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa sarili natin kasi naka-record natin yan kung ano ang nanay, anong nangingitlog na kulay sa inahin nito, anong linyada. Yan ang pinaka-importante dito sa pagmamarking, sa totoo lang sa manok. Para sa inyong mabaguhan itong ginawa kong content na i-upload ko ito mamaya sa aking channel YouTube, Kalyaw Pasabong TV. Sana magustuhan nyo, mayroon kayong mapulot o matutunan dito, mga baguhan pa lang tungkol sa pag-ipon natin ng mga itlog na lagyan talaga natin palatandaan, pinakamarking yan. Parang hindi kayo maliligaw nga ito pala si sweater, ito pala si gray, talisay. Yan pinaka-importante. Hanggang dito muna po, mga kaibigan kong mahilig mag-alagang manok, nagpapalahi. Kung magustuhan nyo ang aking mga content, paki-subscribe na lang, paki-share. Parang pag-share nyo, kung mapanood nyo, sa nagsimulang nag-ipon ng mga itlog, alam na nila ang dapat nilang gawin kung makikita nila ang aking mga video content dito sa aking YouTube, Kalyaw Pasabong TV. Yan lang, bukas ulit, iba naman topic, ipapaliwanag ko sa inyo kasi dito pinapangako ko sa inyo ang aking mga taga-subaybay, sa aking mga subscribers, mga viewers, followers, na bahagi ko sa inyo, isishare ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok o sa pag-marking sa mga itlog, parang hindi tayo magkamali-mali sa linyada na babanggitin natin na pangalan sa dugo sa manok. Yan lang, thank you ulit.